Magandang araw mga ka-amazing! Handa ka na bang sumama sa isang makulay, masaya at napaka-Pinoy na paglalakbay? Dahil ngayon, dadalhin kita sa 10 sa pinaka-popular, pinaka-kapanapanabik at pinaka-iconic na festival sa buong Pilipinas. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin! Dito sa Wowmazing Channel, sinisikap nating ipakita ang mga bagay na tunay na kahanga-hanga. At kung may mga bagay na talagang wowmazing, yan ay ang mga festival ng Pilipinas. Dahil sa bawat isa, makikita mo ang kakaibang kombinasyon ng musika, tradisyon, pananampalataya, at pagkakaisa ng mga Pilipino. Number 10, Moriones Festival. Ka-wowmazing! Simulan natin ang cultural journey sa isang kakaibang kombinasyon ng teatro, pananampalataya at artistry, ang Moriones Festival ng Marinduque. Tuwing Semana Santa, ang buong Marinduque ay nagiging isang napakalaking open-air stage. Ang mga lalaki, minsan pati babae, ay nagsusuot ng makulay, detalyado at minsan ay nakakatakot na maskara na gawa sa kahoy. Ito ang moryon na sumisimbolo sa mga Romanong sundalo noong panahon ni Hesukristo. Hindi ito simpleng maskara. Gumagawa ang bawat artisan ng maskarang maaaring umabot ng ilang linggo bago matapos. Handcarve, pinipinturahan ng detalyado. At minsan, nilalagyan ng kabayo-inspired helmets, feathers, armor at cloak. Ang bawat moryon na makikita mo, may karakter, may personality, may sariling kwento. Pero saan ba nagsimula ang Moriones? Ito ay hango sa kwento ni Longinus, isang Romanong sundalo na bulag sa isang mata. Ayon sa alamat, habang nasa ilalim ng krus si Longinus ay tuluan ng dugo mula sa sugat ni Kristo ang kanyang bulag na mata at milagrosong nakakita siya muli. Dahil dito, naniwala siya kay Kristo. Ngunit dahil sa kanyang pagbabalik loob, siya ay hinabol at pinatay ng mga kapwa sundalo. Ang habulan na ito ang binuhay taon-taon sa Marinduque. Makikita mo ang mga moryon na tumatakbo sa kalsada, nagtatago sa likod ng puno, humahabol sa isang lalaking gumaganap bilang Longinus. Isang kakaibang theatrical performance na nakakalat sa buong isla. Maraming lokal ang sumasali sa Moriones bilang panata. Some join for 1 year, others for 10. Ngunit mayroon ding tumatagal ng higit sa 40 o 50 taon. Bukod sa drama, may mga prosesyon, reenactments at spiritual rituals. Ang Marinduque ay tinawag ding Lenten capital of the Philippines dahil dito. Pero ang tunay na wowmazing, ito ay pagsasanib ng pananampalataya at sining. Hindi mo lang nakikita ang festival, kundi nararamdaman mo ito. Ang ingay ng sandalias ng moryon sa kalsada, ang tapik ng kanilang kahoy na sibat, at ang drama ng kwento ni Longinus. Lahat ito ay nagbibigay ng kakaibang Holy Week experience. At yan ang dahilan kung bakit hindi mawawala ang Moriones sa top 10. Number 9, Panagbenga Festival, Baguio City. Kung bulaklak ang hanap mo, ka-amazing, walang tatalo sa Panagbenga Festival ng Baguio. Panagbenga means season of blooming. At hindi lang bulaklak ang bumubloom dito, kundi ang buong lungsod. Sa buwan ng Pebrero, ang napakalamig na Baguio ay nagiging kaleidoscope of colors. Ang buong Session Road, Burnham Park at Harrison Road ay napupuno ng floats, dancers, vendors, at syempre, bulaklak mula sa Benguet at Cordillera. Pero bakit nga ba ito sinimulan? Taong 1990, isang malakas na lindol ang tumama sa Luzon. Malaki ang pinsala sa Baguio, nawala ng negosyo, turista, at pag-asa ang lungsod. Kaya't lumikha sila ng festival na magsisilbing therapy for the city at simbolo ng pagbangon. Kaya bawat petals, bawat float ay may kwento ng resilience. Ano ang highlights? Grand Street Dancing Parade,
Ang mga bata, estudyante at dancers mula sa iba't ibang barangay ay sumasayaw na parang mga nag-uusbong na bulaklak. Ang choreography ay gentle, swaying at parang hangin ng Baguio, elegant at relaxing. Grand Float Parade. Ito ang pinaka-inaabangan. Imagine a float that size of a jeepney completely covered with real flowers. Roses, chrysanthemums, sunflowers, orchids. Lahat sariwa. Walang kahoy na nakikita. Walang styrofoam na exposed. Lahat ay bulaklak, kaya't ang buong lungsod ay amoy hardin. Session Road in Bloom. Sa loob ng isang linggo, transforms into a giant bazaar. Arts, crafts, Cordilleran food, coffee, street performances. Para kang nasa European Christmas market pero tropical floral version. Ang Panagbenga Parade ay isa sa pinakamalinis at pinaka-organized na street events sa Pilipinas. O diba? Nakakawaw talaga. Number 8, Mascara Festival, Bacolod City. Ngiti naman dyan ka-amazing dahil ang Mascara Festival ay kilala bilang Festival of Smiles. Taong 1980s, bumagsak ang sugar industry, ang backbone ng ekonomiya ng Negros. Sumabay pa rito ang pagkalubog ng MV Don Juan na ikinamatay ng maraming Negrense. Sa gitna ng lungkot, nagdesisyon ng gobyerno at artists ng Bacolod. We need a festival that will make our people smile again. Kaya't ipinanganak ang maskara. Mula sa salitang mas o marami at kara na mask. Literally, many faces with smiles. Makikita mo rito ang makukulay na maskara. May feathers, sequins, giant headdresses, neon lights, bells, beads, parang Rio Carnival pero Filipino version. Street dancing competitions. Ang choreography ay high energy. Hindi ka pwedeng malungkot kapag pinapanood mo ang dancers. Ang saya nila ay nakakahawa. Electric Mascara. Night parade na puno ng LED masts, neon floats, and EDM music. Para kang nasa futuristic street party. At ang pagkain. Kung pupunta ka sa Bacolod para sa maskara, kailangan mong tikman ang chicken inasal, Napoleones, piyaya, at kansi. Dahil ang Bacolod ay hindi lang City of Smiles, kundi City of Good Food. Number 7, Kadayawan Festival, Davao City. Kung gusto mo ng festival na punong-puno ng kultura, prutas, tribo at Mindanaoan pride, Kadayawan ang sagot. Held every August, Kadayawan celebrates life, harvests, and unity. Ang salitang madayaw ay nangangahulugang beautiful, good, and valuable. Kadayawan is special dahil hindi lang ito simpleng pista. Ito ay tribute sa 11 ethno-linguistic tribes ng Davao. Ang highlights, indak-indak sa kadalanan, street dancing inspired by tribal rituals. Makikita mo ang mga dancers na naka-ethnic attire. May shields, spears, beads, feathers at sumasayaw sa ritmo ng Mindanaoan drums. Fruit Festival. Durian, pomelo, mangustin, lahat fresh, mura at napakatamis. Floral Float Parade. Katulad ng Panagbenga pero may Mindanaoan flavor. Vibrant colors and cultural dance elements. Wow, amazing! Isa ito sa pinaka-safe, pinaka-organized na festival dahil sa strict discipline ng Davao. Number 6, Giant Lantern Festival, San Fernando, Pampanga. Handa ka na ba sa liwanag? Ito ang festival na parang Pasko na may halong art show. December pa lang, ang San Fernando, Pampanga ay nagiging Christmas capital of the Philippines. Ano ang centerpiece? Giant lanterns na umaabot ng 20 feet ang taas. Gawa sa libo-libong LED lights, colored plastic, steel frames at synchronized light shows. Kapag nagbukas ang ilaw, umiikot, tumatalon, kumikislap na parang fireworks na hindi pumuputok. Each barangay spends months designing their lantern.
Ang ilan, umaabot ng milyon ang budget. Number 5, Dinagyang Festival, Iloilo City. Welcome sa City of Love. Pero ngayong festival, mas mukha itong City of Warriors. Dinagyang is known for warrior-inspired dance, thunderous drum beats, black and gold body paint, athletic choreography, and world-class showmanship. Ito ay tribute sa Santo Niño at sa kultura ng mga katutubo. Dinagyang has won multiple national awards, including Hall of Fame honors. Ito ang isa sa pinakamagandang festival na panoorin live dahil sobrang polished ng bawat performance. Number 4, Pintados Kasadyaan Festival, Tacloban. This festival is all about bravery, identity, and ancient Visayan culture. Ang Pintados ay inspired by tattooed Visayan warriors, kaya makikita mo ang body paint na intricate, bold at makasaysayan. Ang highlights, tattoo body painting, tribal drum beats, warrior dances, cultural reenactments. Pagkatapos ng Yolanda, naging simbolo rin ito ng lakas at pagbangon ng Tacloban. Number 3, Ati-Atihan Festival, Kalibo, Aklan. Mother of all festivals, ang Ati-Atihan. Ito ang pinakamatandang festival ng bansa. Inspired by the Aita peoples. Kaya may black paint, feathered outfits, and rhythmic drumming. Ang saya dito ay walang katapusan. Hindi mo lang pinapanood ang parada, sumasali ka mismo. Ito lang ang festival na open participation. Walang mahihiya. Buong bayan ang sumasayaw. Street dancing from morning until night. At ang wow-amazing fact, ang Sinulog at Dinagyang ay parehong inspired by Ati-Atihan. Number 2, Sinulog Festival, Cebu City. Kung bibigyan mo ng ranking ang world's most iconic religious festivals, pasok ang Sinulog. Ang signature step ng Sinulog ay 2 steps forward, 1 step backward. Simbolo ng alon at ng paglalakbay ng pananampalataya. Ang Grand Parade ay umaabot ng 1.5 to 2 million people. Ang highlights, massive floats, tribal dance competitions, non-stop drum beats, colored costumes, giant street parties. Sinulog is one of Asia's biggest festivals, mga ka-wow-amazing. Number 1, Pahiyas Festival, Lucban, Quezon. Ngayon ka-wow-amazing, ang number 1 sa ating listahan. Ang pinakamakulay, pinakamasagana at pinaka-photogenic festival sa buong Pilipinas, ang Pahiyas Festival. May 15 lamang ito ginaganap bilang pasasalamat kay San Isidro Labrador, patron saint of farmers. Pero ang highlight, decorated houses. Ang buong bayan ay nagiging museum. Ang bawat bahay ay tinatalo pa ang Christmas decorations. Makikita mo ang crops, gulay, sili, palay, eggplants, prutas at mga handicrafts. At syempre, keeping. Ang keeping ay makulay na rice wafer na hinuhulma tulad ng dahon at ginagamit bilang giant murals. May bahay na may keeping chandelier, keeping curtain, keeping mosaic para kang nasa art installation. May mga bahay na gumagastos ng daan-daang libo para sa dekorasyon. Photographers from around the world come here. Ang Pahiyas ang may pinaka-Instagrammable festival backdrop sa buong bansa. Ang food trip, longganisang Lucban, pansit habhab, everything grilled. Sa Pahiyas, hindi lang tiyan ang mapupunuan mo, kundi pati ang mga mata mo. At ayan nga ka-amazing, ang 10 pinaka-popular na festival sa Pilipinas. Mula sa makukulay na parada hanggang sa historical reenactments, hanggang sa masaganang handaan. Ang Pilipinas ay tunay na festival capital ng mundo. Kaya't alin man dito ang una mong bisitahin, isa lang ang sigurado.
Mapapa-wow-mazing ka talaga. Kung nais mo pa ng ganitong klaseng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at i-share na rin para lagi kang updated kapag may mga bago tayong video katulad nito. Ikaw, anong festival ang napuntahan mo na? Ilagay lang ang iyong comment sa ibaba.